Iyon pong mga bagay na magkakalapit, kung minsan sila ang pinakamalayo. At yung parang pinakamalayo, pwede maging magkalapit. For instance, 12 a.m. can be nearly 360 degrees away from 11:59 p.m. kung aatras kayo ng pag-andar. And yet 12 a.m. can also be just a few degrees away from 11:59 p.m. Sa circle, yung pinakamalapit ninyong point, pwedeng pinakamalayo if you'll go the other way. And yung pinakamalayo, pwedeng pinakamalapit kung magsha-shortcut kayo. What actually seems to be very far can actually be very near. What can seem so near can actually be far. There's a very thin line between far and near. And likewise, spiritually speaking, there can be a very thin line between righteousness and self-righteousness. Dapat pinakamalayo yung self-righteousness from righteousness, but then again, there's always a very thin line between seemingly opposite ideas. Like there's a very thin line between love and hatred, that it's so easy to hate someone you used to love. And the other way around, it probably can be possible to love someone you used to hate. Ang ating pong pag-aaral ngayon, yung magkalayo dapat, pero kung minsan sa buhay ng Kristiyano, nakakalito, nagiging magkalapit at nagiging isa. The unrighteousness of self-righteousness. Dear God, thank you for our time to worship you. Daluyan nawa ng iyong Espiritu ang mensaheng ito, Panginoon, tungtungan na inyong paa ang inyong lingkod at kami makausap niyong lahat. We pray, Father, that you may be the speaker, that the message will come from you and that you will only use your servant as your footstool, as your instrument. That you may lift up yourself only in our midst, and that you may also lift us up to heavenly realms. Speak to us, Father. Restore us spiritually. Make us whole, make us full, so we may comprehend you, so we may understand a little bit more of you. So may you give us peace, O God. Maghari nawa ang inyong kapayapaan sa aming puso nang walang maging kaagaw ang inyong pagtuturo sa aming pansin. We like to give you undivided attention, O God. Rule in our hearts. In the name of Jesus our Lord, we reject and rebuke and drive away any presence of evil, and we frustrate any malicious plans of evil men and evil spirits against this assembly and against our loved ones who are not with us right now. So may you reign in our hearts, give us peace, give us eyes that see and ears that hear, and may you speak to each one of us. Father, we believe that you hear our prayer as we ask in the name of Jesus our Lord. The unrighteousness of self-righteousness. Life is a spiritual journey. For many of us, it is from being an unbeliever to a believer, probably from non-Christian to Christian, definitely from unrighteous by deeds to righteous by faith. And yet, sadly, in some people's lives, it can also be a journey from unrighteous to self-righteous. This kind of brands. Ano po ba yung pinag-uusapan natin? Yung mga mananampalataya na nakakilala na sa Panginoon, nakaalam ng konting mga verses, nagkaroon ng konting mga religious experiences, ay akala mo na solo na nila ang lahat ng kabanalan sa mundo. Akala mo ay sila na lang ang tama at lahat ng opinyon na hindi sang-ayon sa kanilang opinyon ay galing kay Satanas. Self-righteous is defined by Webster's as a person convinced of one's own righteousness, especially in contrast with the actions and beliefs of others. People who are narrow-mindedly moralistic. Nasa kanila ay napakakipot ng tamang daan, napakakipot ng katuwiran, at yun lang dinadaanan nila at lahat ng nasa labas noon ay hindi na tama. Bakit po natin kailangang pag-aralan? Sapagkat kung ating susuriin ang mga kapatiran sa ating paligid, ang isa pong pinakamalaking sagabal sa ating spiritual growth ay self-righteousness. Many people are not able to graduate spiritually to another level of consciousness because they can be deceived by the devil to become self-righteous. What are the signs of self-righteousness? One very glaring sign of self-righteousness is intolerance of other views, of other theologies.
hindi kayang tanggapin at hindi kayang pakinggan man lamang o bigyan ng puwang o kahit malamang kaprasong konsiderasyon ang isang paraan ng pananalig at paglapit sa Diyos na hindi sang-ayon sa kanilang paraan. Romans 14:10, "You then, why do you judge your brother? Or why do you look down on your brother?" So this is the sin of a believer against another believer. Dahil ang tinawag, brother. So bakit malababa ang pagtingin mo sa iyong kapatid sa Panginoon? Bakit ka nang huhusga sa iyong kapatid na Panginoon din naman ang iyong Panginoong Diyos? So this is a form of unrighteousness, of self-righteousness. Ang tanong po, mga kapatid, can the wonder, can the glory and majesty of God be fully contained in one theological frame? Tulad ng proverbial story about this young kid na naguhukay po ng buhangin sa tabi ng dagat at napakalaki ng dagat na nasa kanyang harapan. Pinapaulit-ulit natin na example sapagkat napaka-graphic, napakadaling maintindihan ang mensahe. At may nagdaan, sinabi sa kanya, "Bata, aanin mo yung maliit na hukay na hinuhukay mo sa buhangin." Sabi niya, "Ilalagay ko po dito yung lahat ng tubig ng dagat na yan." Sabihin natin, imposible. So in much the same way, is it possible for one person, for one group, even for one religious congregation, to put all of the correct theology about God within their congregational walls? Kaya bang magkasya sa utak ng isang tao ang lahat-lahat ng dapat maunawa sa Diyos para makarating siya sa puntong sabihin, tamang-tama ako, wala na akong babaguhin pa sa aking pananalig at pag-iisip at lahat ng hindi sang-ayon sa aking iniisip, yan ay mga anak ng dyablo. So it's a very glaring example of what self-righteousness can be. And this self-righteousness is more acutely present among the religious than among those who have no religion at all in their lives. Ito ang pandaraya ni Satanas. Kung hindi kanya mapigil na mapalapit sa Diyos at maging anak ng Diyos, pipigilin kanyang lumago. At ano ang pinakamaganda na pangpigil sa paglago ng isang tao, kundi yung akala niya ay lumago na siya at nakarating na siya sa dapat marating, kaya hindi na siya naghahanap pa at hindi na siya nakikinig pa kahit kanino. Yun ang pinakamalaking pandaraya na yung isang tao ay maniwala na perfect na siya. Na alam na niya ang lahat at wala nang maidadagdag pa sa kanyang pag-iisip. Isaiah 66 verse 1, "This is what the Lord says, Heaven is my throne and the earth my footstool." If the earth is just the footstool of the Lord, even the earth, the whole earth cannot contain the glory of God. Paalang ng Diyos ang metaphorically, poetically speaking, ay pwedeng maunawa ng mundo. So paano mo pa mauunawa ang kanyang isip kung footstool ka lang? Hindi naman ibig sabihin huwag na tayong magtangkang unawain ng Diyos. Pero ang dapat lang natin bigyan ng puwang ano man ang ating pagtatangka at ano man ang ating ginagawa. Hindi tayo dapat makarating sa puntong iniisip natin na alam na natin ang lahat ng dapat malaman. Kaya pwede na tayong magmalaki at pwede na nating maliitin ang ating kapwa na may ibang tinatahak ang inaalam tungkol sa Diyos. Job 42:3, "Surely I spoke of things I did not understand, things too wonderful for me to know." Ito po ang conclusion ni Job matapos na siya ay nakipagpalitan ng kanyang kuro-kuro sa Diyos. Sapagkat hindi siya sang-ayon sa ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay o sa pinapayagan ng Diyos na mangyari sa kanyang buhay at siya ay mahalayang nagpahayag ng kanyang mga iniisip. Subalit sa wakas ay sinabi niya, "Sigurado, walang duda, lumampas ako sa dapat kong kalagyan. Nagsalita ako sa mga bagay na hindi ko naman talagang nauunawaan. Mga bagay na ano man ang gawin ko, hindi ko lubos sa maunawa because they are too wonderful for me to know." How can a finite mind totally comprehend an infinite God? How can you put God in a box? How can you put God in a manual? How can you contain God in a statement of faith, for instance? Isaiah 55 verse 8, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord." So ang linaw-linaw dito na iba ang pamamaraan ng pag-iisip niya, iba ang kanyang pamamaraan sa pamamaraan natin. So kahit na perfecto na ang ating pamamaraan, hindi pa rin natin masasabing yun talaga, yun at eksaktong pamamaraan ng Diyos. So sino ang maaaring magyabang? 2 Peter 3:8, "But do not forget this one thing, dear friends.
With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years like a day. Ito'y maaaring literal, sinasabing ang 1,000 years natin, one day lang sa Panginoon, o maaaring isa na namang talinghaga, isang paraan ng madulain at matulaing pagpapahayag. Ang tinutukoy lang ay ganito, hindi mo matutumbok ang Diyos, hindi mo siya kayang ilagay sa isang lalagyan, sapagkat kung ano yung 1,000 sa'yo, one day lang sa Kanya. Akala mo ang haba-haba na, yung pala sasandali-sandali lang sa Kanya. At kung bisan yung akala mo isasandali lang, ang haba-haba pala sa Kanya. Kailan mo mahuhuli ang paraan ng pag-iisip ng Diyos? So ang tanong na naman, can one theological school, can one congregation fully and exclusively contain God's truth? Hindi po natin binabaliwala ang pag-aaral, ang pagsasaliksik ng mga kongregasyon, ng mga paaralan. Subalit nakikita natin ng isang pinakamalaking hadlang na magkaisa ang mga anak ng Diyos, itong mga paaralan na ito. Itong mga nagpapagalingan ng mga scholar na ito, na walang patumanggana, nananakit ng damdamin ng kapwa, nagle-label agad na gawa ng masama ito, demonic agad yun, dahil lang hindi yun ang kanilang iniisip. Dahil kakaiba lang ang paraan ng pag-iisip. At paano magkakaroon ng tunay na growth when we achieve unity? That's why the devil will always try to divide the church. And what greatest divisions can happen than divisions that are theological in nature? Parang kung minsan sa Bible, sinabi nung isa, ang kumain kami ng saging, tapos inaaway na nung isa, hindi. Ang kinain nila ay apple, tapos aaway ng isa, hindi. Ang kinain nila ay makopa. Yun pala, ang totoo lang, ang kinain nila ay fruit salad. So lahat naman nagsasabi ng totoo, kaya lang iba't iba ng anggulo. At sometimes even in the Gospels, brothers and sisters, iba-iba ng anggulo yung mga nagsasabi, yung mga nagre-report, yung mga Gospel writers. Tapos pagbabangay-bangayan na yan ng mga scholar, pagalingan ng mga debate. Pero for all tama palang lahat. O kaya baka mali palang lahat. So napakahalaga na meron tayong puwang sa ating puso. Kahit gaano tayo kakonbinsido na yung ating pinaniniwalaan ay yun na, ay meron pa rin tayo dapat na puwang na maaaring hindi pa rin talaga yon. Bakit? Because nobody is perfect. So that even if you are 99.99 correct, there's still the 0.0001 possibility of your error. You must never be self-righteous. Can God be fully understood by any one person to the point of certainty and to the point of arrogance? Sino ang mga ngahas na sabihin kilalang-kilala niya ang Diyos? Hanggang makarating siya sa punto na nagiging mayabang na siya at tiyak na. Job 38 verse 2, and this is what the Lord said to Job, "Who is this that darkens my counsel with words without knowledge?" Sabi na parang, sino ito? Sino ito nagpapalabo ng malinaw? Sino itong gumugulo sa katotohanan at nagpapamukhang mali sa tama? Ng mga salitang wala namang karunungan at walang kawawaan. Pero siyempre si Job na ngayon nagsasalita, ang husay-husay na nga niya, pinuri na nga siya ng Diyos. Pero sa ganito, na nakikipagtalo siya at nakikipagdebate sa Diyos, maling-mali na ang tinutumbok ng kanyang kaalaman. So another sign of self-righteousness, aggression against people with different points of view. Sometimes even violence against other believers with a different theology or probably a different religious affiliation. Mga kapatid, ang mga pinakamadudugo, pinakamabagsik at mga malulupit na mga digmaan na naranasan ng sangkatauhan ay mga digmaang pangrelihiyon. Ang pinakamalulupit na ginawa ng mga tao sa kanyang kapwa ay ginawa sa ngalan ng Diyos. At magpahanggang sa ngayon, napakarami mga karahasan na ginagawa sa ngalan ng Diyos ng iba't ibang mga relihiyon. Kaya makikita po natin kung paano maaring maliin at baluktutin ni Satanas ang pananalig, ang paniniwala, ang relihiyon. Maging nung panahon ng Panginoong Hesus, nangyayari na ito yung mga divisions, kanya-kanya, pangkat-pangkat, grupo-grupo. Kaya't nung meron nagpapalayas ng mga masasamang espiritu sa pangalan ng Panginoon, may nagsumbong agad kay Lord. Mark 9:38, "Teacher," said John, "we saw a man driving out demons in your name,
And we told him to stop because he was not one of us. Nakita niyo yung pag-iisip. Yung mga tao na inaalihan ng masasamang espiritu, ang pinakamabuting mangyari sa kanya ay makalaya, mapalayas, mapaalis ang espiritu naghahari sa kanilang puso. At may naggumagawa nun. At kanino naman pangalan nagpapaalis? Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi naman sa kung kani-kaninong pangalan. Pero anong ginawa ni John? Isa sa kanya mga alagad. Pinigil. Hindi dahil masama ang ginagawa, kundi dahil hindi nila kakongregasyon. At maging sa ngayon mga kapatid, maraming mga Kristiyano ang tawag sa sarili nila, oras na may proyekto na ang iba, hindi na kanila, hindi na kongregasyon nila, hindi na grupo nila, hindi na nila tutulungan. Kung maaari nga pipigilin pa, sisiraan pa. Kutakot-takot na mga selosan ng mga religious leaders, pagpapaligsahan sa dami ng mga tagasunod at napapapunta sa luneta, contest ng ego ng mga leaders. Alam niyo po ang sabi ng Panginoon dito, aba, huwag mong gawin yan. Whoever is not against us is for us. Sa panahon din ni Moses, nangyari yan eh. May nagtatatakbo naman, Moses, Moses, Moses. May nagpo-prophesy doon. Patigilin mo sila, hindi natin sila kasama. Hindi sila kasama sa exclusive group na ito. Bakit nagpo-prophesy? Sabi ni Moses, naku, kung ako lang nga masusunod, hari na lahat na lang naging propeta na. Nagseselos ka ba para sa akin? Hindi, nagseselos yung para sa kanya, sarili. Kasi gusto nila yung maging sikat, yung maging powerful, yung grupo lang nila. Kahit pa nga mabuti naman yung ginagawa nung nasa kabila, itinuturing nilang kalaban dahil hindi nila kagrupo. And one form of religious self-righteousness is this aggression and violence against other children of God who belong to other groups. Mga taong pinagbabawalan ng kanilang mga tagasunod at mga alagad, huwag kayong makikinig kay ganon, huwag kayong pupunta kay ganyan, huwag kayong pupunta doon. Bakit? Ayaw nilang mawala ng mga tagasunod? Kasi kung ikaw ay isang pastol, at ang tupa mo ay nanginginain doon at nabubusog, umiinom at nabubusog, ano't pipigilin mo kung tunay na mahal mo? Pero kung sila ay taga-masahe lang ng iyong ego, pamparami sa mga umaattend sa iyong event, syempre ayaw mo umattend sila sa iba. Kaya ang Panginoong Jesus, ang pinakamasasakit niya mga salita, nung siya nandito sa balat ng lupa, laban sa mga religious leaders, na ginagamit lang nila ang kanilang religious position, ginagamit lang nila ang mga tao na pampataba ng kanilang mga amor proprio, pero hindi nila tunay na pinaglilingkuran. Mas mamabutihin pa nila na mamatay kayo sa gutom, maging kalansay kayo dito lang kayo, kesa tumaba ka at lumusog ka sa iba. Anong uri ng pagiging magulang yon? Samantalang kahit sa mga kwento, nalalaman natin, may mga magulang na masakit man sa loob, ay ipinakukup sa iba ang kanilang anak, sakdal lang sila ay magkalayo para lang mapabuti ang anak. Pero yung dito, kasama-sama tayo kahit mamatay tayong lahat, yun ba ang ibig sabihin ng pagiging mabuting magulang? And yet, it is not unusual, brothers and sisters, to find and to hear verbal and other forms of attacks of Christians against each other. Pag ang Diyos sa langit ay kinikilala mong magulang mo, at may isang kumikilala rin sa Diyos na yon na magulang niya, edi kapatid mo yung tao na yon. So paano mo gagawan yun ng masama? Paano pagwiwikaan ng masama na hindi mo sasaktan ng damdamin nung parehong magulang nyo na nandun sa langit, ang Diyos? People must realize, and it is important, that we should stop passing judgment on one another, especially on people who also call on our Father in heaven as their Father, because they are our spiritual brothers and sisters. But as you can see, and this is a reality in life, some of the most horrible jealousies actually happen among brothers and sisters. Biological brothers and sisters. Yung mga selosan, inggitan, pagkakagalit, mas matitindit, mas mahapdi pag nangyari sa mga magkakapatid. So what do religiously self-righteous people do? They label others. Yung lalagyan ka ng tatak, kung ano-ano mga tatak, mga bansag para pababain ang iyong pagkatao at para maliitin ang iyong ginagawa o pinaniniwalaan. They label you. And spiritual labeling is a work of falsehood. Why? Because spiritual labeling oversimplifies and therefore it misrepresents complex truths. Complex ang katotohanan pero oras na nilabel mo na, nagiging simple na. Nawawala na ng complexity, nawawala ng depth.
It becomes two-dimensional. Nagiging length and width, walang depth. Matthew 12:24, but when the Pharisees heard this, meaning that Jesus was driving out demons, they said, "It is only by Beelzebub, the prince of demons, that this fellow Jesus drives out demons." In other words, nilabelan si Jesus demonic. Gaano karaming mga mananampalataya ngayon ang nalilabelan din na demonic? At sinong nagle-label sa kanila? Yan ba mga taga-sanlibutan? Hindi. Mga taga-church. Mga relihiyosong tao, ang agad-agad, tinatataka nila ng pangalan ng dyablo ang gawain ng iba nilang mga kapatid na hindi nila lubos na nauunawaan o kaya'y kinaiinggitan. Sapagkat ito ng mga religious leaders ito naiinggit kay Jesus eh. Kaya sinabi nila, sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo lang yung nagpapalayas. Sapagkat sila hindi makapagpalayas, minamaliit nila at minamasama yung ginagawa ng Panginoong Jesus. Noon man hanggang ngayon, yung mga gumagawa ng kabutihan, ang pinakamasasakit na salitang natatanggap nila, hindi mula sa mga taga-sanlibutan, kundi mula sa simbahan, mula sa church. At kitang-kita na natin, dito pa lang sa gospel, yung mga pagsisimula ng ganyang mga pagkilos. Another sign of self-righteousness is self-promotion. Tayo lang ang tama, tayo lang ang mabuti, tayo lang ang tama ang doktrina, tayo lang ang kilala ng Diyos, tayo lang ang tunay na anak ng Diyos, tayo lang ang pakakasalan ni Kristo, tayo lang ang lahat-lahat-lahat. Therefore, ang bunga nito, separatism. Dahil tayo lang ang tama, umiwas tayo sa lahat dahil baka tayo mahawa sa kanilang mga kabulukan. This self-promotion, this judgmentalism, and self-righteousness actually takes another form, which is separatism and exclusiveness. Sinabi na nga that you are the salt of the earth, tapos gusto mo mag-separate. Hindi naman nangingimi na makisama sa mga hindi mananampalataya for evangelism, pero yung mga kapwa mananampalataya na ibang religious color, doon talagang mga galit na galit at hihiwalay. Ito mga kapatid, kahit wala tayong tukuyin ng mga definite groups, kaya natin pinag-aaralan, ito ang hadlang para lumago palalo ang katawan ni Kristo at ito ang hadlang para ang ating mga espiritu lumago. Kasi may mga pagkakakulong, may mga dingding at mga rehas na hindi ka makalabas. Punong-puno ka na doon, kailangan makalabas ka na para mag-grow ka naman ulit to the next stage. Ano po ang sabi sa Bible? That we must change from glory to glory. Kaya kailangan buwagin ang mga pader na nagkukulong sa espiritu ng isang tao. And one of those walls that can really be very, very ruthlessly limiting is congregationalism. Yung sobra kang masyadong loyal sa iyong kongregasyon, akala mo mas mataas na ang kongregasyon kaysa sa Diyos. What are the causes of self-righteousness? One is poor scholarship, limited scholarship. Konti kasing alam. Hindi naman balak maging masama, hindi balak maging self-righteous, pero yun lang ang alam. At kadalasan naman po ng mga nagiging mga Kristiyano, ang alam lang kung anong isubo sa kanila, anong mga nagdala sa kanila kay Kristo. Kaya kung ano ang limitasyon nun, yun na rin ang magiging limitasyon nila. At kadalasan, kung ano ang bias nun, bias na rin nila dahil mahahawa na rin sila. Kaya dapat pong kilalanin natin mga kapatid, yung sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 13:9, "For we know in part, and we prophesy in part." If the Bible says we know in part, how can anybody dare say, "I know everything that must be known, and this is it, and this is final," when the Bible says we know in part? Kung meron po tayong ganun malang attitude, hindi tayo magiging mayabang kahit kailan, and we will not become self-righteous. Another cause of self-righteousness is legacy. Pamana ng teacher. Siyempre, kung ang teacher nyo nagpo-pronounce ng F, nagpo-pronounce din kayong F. Pag yung teacher nyo hindi marunong mag-pronounce nun, liban na lang may iba kayong maging ibang teacher, hindi rin kayo makaka-pronounce nun. Kaya kuminsan yung mga alam mo sa pronunciation lang ng bata, alam mo kung ano ang tribo ng teacher niya. Kasi ganun ang pronunciation, nahahawa. Ngayon, yung nagdala sa'yo sa Panginoon, yung nag-Bible study sa'yo, yung nagpakilala sa'yo ng Biblia, kadalasan, kung ano ang mga kakitiran nun, kung ano ang bias nun, self-righteousness nun, ipamamana rin sa'yo.
Kaya nakakalungkot, minsan meron akong isang kaibigan na nagkwento, isa siyang middle-aged lady, nagpapa-facial daw siya. At nalaman noong nagpe-facial na Christian siya, sabi nitong nagpe-facial sa kanya, "Ma'am, di ba tayo lang ang ligtas? Wala nang iba, tayo lang." Nalungkot daw siya dahil mabutit naligtas ito at nakakilala ng kaligtasan, pero ang susunod na itinambak ng teacher sa utak niya, tayo lang ligtas, wala nang iba. Paano mo lilimitahan ang Espiritu ng Diyos kung sinong ililigtas at hindi? Paano malalaman kung sino ang naliligtas kahit nasa kung saang sulok ng lupalop ng mundo yan? Kapati nga ang pagkakaalam tungkol kay Jesus, hindi naman limitado sa Israel lang Dahil nung ipinanganak ang Panginoon, sino nagdatingan? Wise men from the East. Ang lalayo ng mga pinanggalingan, ibig sabihin, hindi lang mga taga-Israel ang may alam na ipapanganak si Jesus. Sa katunayan, tulog na tulog yung mga Israelites at wala kamalay-malay. Yung mga foreigner ang nagdatingan at silang may alam. So, ibig sabihin, hindi sinosolo ng isang lahi, hindi sinosolo ng isang grupo ang mga karunungan tungkol sa Diyos. Kaya hindi maaaring magyabang ang sino man. So, this is legacy. So, kadalasan, pagka ito ang nag-convert sa iyo, nagdala sa iyo sa Panginoon, ipapamana niya, pati mga kagalit niya at kababag. Pagka nagtatanong tong bagong Christian, pwede ba akong mag-church sa gano'n? Hindi tayo nag-church doon. Huwag kang makikipamatok doon. Hindi tayo nakikipag-fellowship doon. Bible din yung dala nila, tumatawag din kalat. Mali ang mga yan, tayo lang tama. Ganon. Kaya ano pong sabi ng Panginoon sa ganitong mga teacher? Matthew 23:15, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. You travel over land and sea to win a single convert. And when he becomes one, you make him twice as much a son of hell as you are." Biruin niyo itong salita na ito ng Panginoon sa mga religious leaders. Sumpain kayo, mga guru kayo, mga Pariseo, mga mapagpanggap, sabi niya. Kalalayo ng mga nilalakbay niyo, hirap na hirap kayo para mag-share ng inyong mga katuruan at para makahikayat ng mga kaluluwa at oras na nahikayat niyo, ginagawa niyo pang doble ang sama kesa sa dati at doble ang sama kesa sa mga masasamang tao dyan. Anong kasamaan po yung sinasabi doon? Self-righteousness. Hypocrisy. Kasi definitely, natuto naman tumayo ito ng Word of God. Siyempre, dinala ng mga Pharisees. Word of God naman tinuturo nila Yung mga teachers of the law, ano ba yung tinuturo niyan? The law of God, hindi ba? So, ano ikinasama? Hindi yung yun, kundi yung kakambal na turo nun. Tayo lang ang tama. Mali ang iba. Demonic sila. Sabi, you turn them and make him twice as much a son of hell as you are. Can you imagine these very strong words? So pronounced and excessive congregationalism stand in the way. Well, we should be loyal to our local churches. You should know when the loyalty to anybody or to any human organization should stop, when your loyalty to God and to the Spirit of God that teaches you and leads you will be in jeopardy. It is important sabihin natin may hangganan ng lahat ng mga loyalty sa human institutions kung magiging hadlang na ito sa pagsunod ko sa kalooban ng Diyos. Another cause of self-righteousness is spiritual blindness. Sincere na sincere, kaya lang sincerely wrong. Hindi naman sinasadyang mangmali, hindi sinasadyang mang-akay sa mali, akala niya tama siya, pero bulag. At marami pong ganyan mga examples sa Gospels. Sa Matthew 13:13, ano po ang comment dyan? Though seeing, they do not see. Mga bulag. So there is a failure to adequately assess oneself because of the spiritual blindness. What are some of the cures for self-righteousness? Paano nga po ba natin pagagalingin ang ganitong uri ng karamdamang espiritual? First of all, it's important assessment of one's personal spirituality. Personal. Pag naniniwala po tayo na hawak natin ang katotohanan, alam natin ang katotohanan, ang susunod nating itatanong, gaano ba ako talaga personal na kabanal? Hindi po natin pwedeng sukatin ang ating sarili sa laki ng ating church. Hindi pwedeng sukatin sa ganda ng ating choir, o kaya sa galing ng ating pastor, o kaya sa husay ng ating pianista. Ang kaisa-isang panukat ng ating pagiging makadiyos ay hindi yung alam natin sa relihiyon, hindi ang dami ng verses na alam natin, hindi yung dami ng mga theological ideas na nasa ating utak, kundi ganito lang, simpleng-simple, banal ba ako?
Malinis ba ang aking puso? Maibigin ba ako? Sapagkat yan nakauna-unahang utos ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa Diyos. Pagkatapos, the height of hypocrisy is, mahal na mahal mo lahat ang unbelievers, ang dami-dami mong evangelistic program, pagod na pagod ka to win souls, pero wala kang pagmamahal sa katunayan, meron ka pang pagkamuhi sa mga anak ng Diyos na hindi mo kapanalig sa iyong sekta. Pero mahal na mahal mo yung mga hindi anak ng Diyos. Pagkatapos yung mga anak na ng Diyos na taga-ibang kongregasyon lang, ang trato mo kalaban, ang trato mo ay hindi maganda. So ang tinitingnan natin, how do we really feel for people? How do we deal with our brothers and sisters in the Lord? Mga ibang anak ng Diyos na nasa iba't ibang mga ibang sulok ng mundo. Ano talaga ang pakikitungo natin sa kanila? Kaya yun ang tinitingnan. Hindi yung religious knowledge, but the heart, the spirit. Ano pong sabi ng Matthew 7:16? By their fruit, you will recognize them. Sa bunga, nakikilala ang tao. Kahit ang ganda-ganda ng puno, ang ganda-ganda ng dahon, bunga pa rin ang tinitingnan. Doon nalalaman. So ano po ang bunga natin? Ang kabutihang loob, kagandahang loob. James 2:18, show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Nakita niyo po? Sabi niya, gusto mo magpakitaan tayo dito ng pananalig? Ipapakilala ko sa inyo aking pananalig sa pamamagitan ng aking mga gawa. Lalong-lalo sa gawa mo sa mga kapatid sa Panginoon. Ano ang ginagawa mo tungkol sa kanila? Ano ang ginagawa mo sa ibang gawain ng ibang mananampalataya? Yan ang tunay mong pagkatao. Kaya sa Romans 7:24, anong sabi niyan po ni Paul? What a wretched man I am. Sabi niya, pambihira naman. Kulang na kulang pa rin ako. In Isaiah 6:5, when he realized who he was before the presence of the Almighty, sabi niya, woe to me. Kawawa naman ako, sumpain ako, nakulagot ako. Kasi ito lang ako. At sino man po na ang puso nasa tamang lugar, yan ang sasabihin, kawawa naman ako, kulang ako. Hindi mo pwede sabihin, alam ko na yan. Sapagkat ang totoo, ang tunay na karunungan ay yung malamang kay mangmang. Lahat po ng tao ay mangmang. What we know is little. What we do not know is immense. Lahat ng tao ay mangmang. Ano lang pinagkaiba nung mangmang 1 at mangmang 2? Yung mangmang 1, yung tinatawag nating marunong, alam niyang mangmang siya. Yung mangmang 2, hindi niya alam na mangmang siya, iniisip niya marunong siya. Pero pareho lang silang walang alam. Ano bang kaya nating alamin? Yun lang mga pumasa sa board sa inyo. Mag-test tayo ngayon din. Tingnan natin kung papasauli kayo. Diba? Yung mga nag-aral ng medisina ng 9 na taon, 10 taon, may itatanong ako sa inyo, o anong tawag doon sa mga thread-like particles of the blood that is released at the opening of the wound when you wound yourself so that there will be a blood clot? Naalala pa. Yung mga ang galing-galing sa mga biology, what is a scientific family name of mushrooms? Many of us will already forget that is Heterobasidiomycetidae. Sinaulo ko lang yon para humanga kayo. Pero ang point, ano ba talagang alam natin? Yung mga sinasabi natin edukado? Ano bang alam niyan? Ang dami na niyang nalimutan. So wala naman talaga tayong alam. So sino pwede magyabang? Lalo naman, anong alam natin tungkol sa Diyos? Kakatiting. Tapos magyayabang ka, magiging self-righteous ka, alam na natin, hihiwalay na tayo lang ng tama. This is the height of folly. Kaya hindi tayo dapat nagiging mayabang. Hindi ko naman po nais na lait-laitin na ating sarili at umuwi na tayo ng mga yuyuko-yukot. Wala na tayo malamang na kaligayahan. Kundi, yun lang alam mo namang mangka, hindi ka magiging mayabang. Kahit may nadidinig ka na iba ang pananaw, binibigyan mo ng konting panahon dahil malay mo naman, may point. Dahil ang katotohanan naman ng Diyos at kung ikay naman ay nananalig at ikay nagdarasal at ang Espiritu ng Diyos ay nanaan sa iyong puso, yung mismong Espiritu ng Diyos ang magsasabi sa iyong medyo off yata yung nadidinig mo, pag-ingatan mo. Pero dapat hindi ka nagsasara agad. Napakahalaga po yan. Another thing that we can do, a cure for self-righteousness, is recognition of limitation of knowledge, which is very related to what we have been saying already.
Recognition of limitation of our capacity to know. 1 Corinthians 13:12, now I know in part. That's what Paul said. Si Paul na sumulat ng halos kalahati na yata ng New Testament, na nagtayo ng pagkarami-raming churches na maaaring spiritual ancestor pa natin, yung mga pinagtatayo niya mga churches ng Gentiles, siya ang nagsasabi, now I know in part. Sino pa ngayon sa atin na sumusunod lang naman sa kanyang mga landas na tinahak, ang mga nga sasabing, no, I know better than Paul did. I know that. Napaka-importante yan. Sa Job 15:14, what is man that he could be pure? Or one born of woman that he could be righteous? The answer is, man is nobody. Mahilig ang Bible sa ganyang style na obvious yung answer para lumabas yung gustong conclusion. Sino ba ang tao na pwede ba siyang maging dalisay? Ang sagot, wala. Hindi siya pwede maging dalisay. Sino ba ang taong inianak lang ng babae? Ibig sabihin na naman nila lang na pwede siyang matawag na matuwid. Anak lang siya ng tao, anak lang siya ng laman. Ang sagot na naman, wala. Hindi siya pwedeng matawag na matuwid. So paano ka ngayon magiging self-righteous kung kinikilala natin ang ating sarili? Another cure for self-righteousness is improvement of scholarship. We need more studying, we need more reading and listening. And let me be very emphatic. You really want to know about God, you want to know more about God, you have to do more reading, more studying, more listening beyond congregational walls and beyond congregational contexts. Sad to say, Bible schools, some congregations, some seminars can actually become brainwashing clinics. Bakit merong mga theologian, may mga pastor at preacher na kwadrado ang utak? Kasi gumraduate sa Bible school na kwadrado ang shape. Bakit may bilog? Bakit may triangle? Kasi yun ang pinanggalingan nilang Bible school. Bakit ganito ang pananalig noon? Bakit gusto niya nagkikikisay pag nagdarasal? May inattendang seminar, tinuruan silang kumisay. So nangingisay-ngisay siya ngayon dyan. O ba't naman sinasampa nito yung kurtina at naglalaway-laway at umiikot-ikot ang mata? Kasi yan naman ang huli niyang nasamahan na grupo. Hindi ba? Kadalasan, ang nakikita lang naman sa atin, kung ano lang yung nagaya mo, yung huli mong inattendan o napuntahan. Eto ngayon, kung kayo'y nasadlak sa isang congregation dahil lang nung na-save kayo, nakilala niyo Panginoon, doon kayo napalagay, dahil lang napalagay kayo doon, kaya kayo naging ganon. Kung napalagay kayo sa iba, magiging iba rin kayo. So bakit yung i-judge yung iba na yun na nandito? Napalagay ka lang naman doon dahil doon ka nasadlak at napadpad ka doon. Pagkatapos nagpapalig sa hantong mga ito, na pare-pareho lang naman sila mga napadpad lang doon sa mga grupong yun. They could have very well been in another group. At yung kabila naman ang aawayan nila. You see the folly of this. So it is important to go beyond the official line sometimes of congregations. Dahil alam nyo mga kapatid, ako, matagal-tagal na rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagtatangka mag-aral, at sa mga maliliit na mga pagtatangkang mangaral ng konti nating mga natututunan. Pero ang relihiyon ang isa sa mga pinaka-abused institutions in humanity. That people are conditioned by religion to glamorize suffering and to love suffering so that they could become spare parts of the religious machineries. Napakaraming pagmamalabis, pag-exploit sa tao ang ginagawa ng relihiyon. Kaya napakainam na ang mga tunay na mga anak ng Diyos, sinasala, tinitingnan nila ang itinuturo rin sa kanila. Kaya nga ayaw na ayaw ng komunismo sa relihiyon. Sabi nila, ang relihiyon ay opium, pangbangag lang daw sa mga tao. At itinuturo sa mga tao sa pagsasabuatan ng relihiyon at ng mga gobyerno at ng sa ganon na higit na kararaming mga tao ay patuloy nilang mapagsamantalahan at magamit ng hindi nag-aalsa. Kaya ayaw ng komunismo sa relihiyon. At ang nakita kasi nila sa history talaga is the abuse even of the Christian church. How people were sent to wars, how people were exploited, and how people were kept ignorant by the clergy so that they could be exploited. Kaya ngayon po, lalong-lalo na information age, lahat ay may access to a lot of body of knowledge. It now becomes a primary duty of the children of God to educate themselves beyond
what even the religious group is teaching. Not to mention, hindi naman sasabihin na aawayin nyo o magkakayong rebelyon, pero pananagutan ng bawat isa na palawakin ng kanyang isip. Hindi yung nakita nyo yung mga kabayo. Bakit ang mga kabayo may takip na ganyan sa mata? Dahil ba mahal sila ng mga kotsero? Para wala silang ibang nakikita ko di forward. Dahil kinokontrol sila. Marami pong ganun ang relihiyon. Huwag kang pupunta doon. Mapapahamak ang kaluluwa mo. Kasi pala may malalaman kang iba na ayaw nilang malaman mo. Huwag mong gagawin yan. Kinokontrol ang tao. Lahat ng pagdurusan ng tao, naku, marami kang premyo sa langit. Naniniwala po tayo na may gantimpala ang Diyos sa bawat isa sa kabilang buhay. Pero pag ang lagi nilang itinuturo ng relihiyon ay magdusa, anong relihiyon yon? Magdusa ka ng magdusa para marami kang point sa langit. Ibig sabihin, ang buhay natin dito sa mundo, uubusin mo lang para kabag-earn ang point sa kabila? Hindi ba mahalaga ang buhay na ito by itself? Ang Panginoong Hesus nga sabi niya, yung you live by the day. Let the day's own trouble be sufficient for the day. Give us this day our daily bread. That's how this day is important. So it must never be squandered and it must never be misused just only because you want to earn points in heaven. Pag tinignan niyo po ang kasaysayan ng mga kung ano-anong relihiyon, makikita niyo mga taong lahat ay ipinagdusa, ipinagtiis, ibinigay lahat sa relihiyon. Ang tanong ko lang lagi, nasan kaya sila ngayon? Nasan yung mga espiritu nila? Natupad kaya ang mga pangako ng mga saserdote at mga religious leaders sa kanila? O kawawa naman sila dahil akala nila tuwang-tuwa ang Diyos sa ginagawa nila. Yun pala, hindi naman yun ang ipinapagawa ng Diyos. It is so easy for religion to exploit people. Lalo tinakot mo na tungkol sa impyerno. Lalo tinakot mo na tungkol dito, tungkol doon. And then the voice of the pulpit becomes the voice of God. Dahil ang mga tao hindi nag-aaral. Kita niyo po, ang kasaysayan na lang ng Pilipinas ang naging pagsasamantala ng relihiyon. At patuloy na pagsasamantala sa mga tao na hindi naman mahango-hango ang mga tao sa kahirapan. Napakalaki po ang ating pananagutan na yung ibinagkaloob sa atin ng Diyos na buhay, yung ipinahiram na buhay, that we reach our fullest potentials as human beings. And our relationship with the Lord, our relationship with the living God, is one powerful means by which you could realize all the giftings and potentials. Life is not to be lived in misery. Life is not to be lived only as upon for a future reward, because the day by itself is a reward. It comes from God. So it must be lived to the fullest. And you must never allow religion to blind you. Jesus sets free. The truth sets free. Pero alam niyo naman ang paggamit ng relihiyon sa pangalan ng Diyos, hindi ko na kailangang ipakadiin-diin yan, na napakarami mga taong nagtatago sa pangalan ng Diyos dahil nakikinabang sila dito. Kaya kailangan critical ang ating engagement even sa ating religious institutions. Ang Diyos na nasa katotohanan, ang Diyos na katotohanan ay hindi ma-offend kung kayo'y naghahanap ng katotohanan. Hindi niya ipagtatampo o isasama ng loob ang paminsan-minsan ay pagtatanong sapagkat naghahanap tayo ng tunay na katotohanan. Ang nagtatampo lang sa nagtatanong ay yung ayaw matanong dahil pag pinagtatanong mo, mabibisto mo. At ang Diyos, gusto niyang nagtatanong tayo. Sapagkat wala naman siyang dapat pagtakpan at wala siyang itinatago sa atin. Mahalaga yan. A sincere quest for truth must transcend congregational walls and must transcend religious propaganda. A sincere quest for truth must transcend religious bias and religious comfort zones. Those who sincerely search God will leave no stone unturned. They will not exclude any fact or data or idea relevant to the issue. Those that sincerely quest for the truth must not mistake belief for knowledge. You must never mistake belief for knowledge. Magkaiba yun. And knowledge is one of the gifts of the Spirit. As much as faith is a gift of the Spirit, they can coexist beautifully inside the person's heart. Sa Bible po, ang first line, in the beginning, God blah, blah, blah. So God created, God did this, God did that. In the beginning was the God of the Bible.
In the beginning was the God of the Bible without priests. Natatandaan nyo ang Diyos, bababa sa halaman ng Eden, nakikipag-fellowship siya kay Adan, kay Eva. In the beginning, God was there, and man was there. Man and woman were there, and there were no priests, no temples, no religious brands, no congregations. There was man with God. In the beginning was God with man who had faith, but without any religious brand. What am I trying to say? The religious brands, the congregations came much, much, much later. Nakikita nyo si Noah, maghahandog siya sa Diyos, meron siyang munting altar, maglalagay siya ng offering, mananalangin siya. Wala siyang intercessor, walang relihiyon, walang gulo. Nakita nyo si Job, magpaparty ang kanyang mga anak, ang gagawin niya, mag-o-offering siya, baka sakaling may nagkamali, baka merong lumampas sa dapat. There was a very personal relationship with God before religion was invented and developed by man. Time passed. People built temples. Sa Israel lang po, dalawa ang bundok na pinag-aawayan nila kung saan talaga nandun ang Diyos eh. Kaya ang Panginoong Jesus, ang kausap niya yung babaeng Samaritana sa John 4:20-21, ang sabi ng babaeng Samaritana sa kanya, "Our fathers worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem." Jesus declared, "Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem." Nakita niyo pa sagot ng Panginoon? Nakikipagtalo yung babae, kayo mga Hudyo, sa Jerusalem kayo nagsisimba. Sinasabi niyo, doon dapat. Kami dito sa bundok na ito. Ang mga ninuno namin, dito. Sabi ni Lord, babae, tigil-tigilan mo ako ng mga ganyang mga walang kwentang bagay. Darating ang panahon, ni dyan, ni doon, hindi doon. So nakita niyo, pati Jerusalem kasama sa hindi pala doon. Tapos ngayon may mga taong pinagpipilit ang magpunta pa sa Jerusalem, doon pa nananalangin. Kailangan magpunta ka pa doon. Bago mga uso na naman. Si Lord na mismo may sabi, time will come when neither here nor there. Because you will worship God in spirit and in truth. And you don't need a place. You don't need a setting. Because your heart will be the temple of God. Pero hindi dito sa church namin, hindi doon, dito ka sa amin. Naglaban-labanan hanggang ngayon eh. Nandiyan na, nakita nyo. Away-awayan ng mga tao. People build temples. Siyempre, paramihan sila nang umaattend doon ngayon. People developed religions, priesthoods, and congregations. And then people competed for religious superiority. Siyempre, ang selling point mo, ikaw yung totoo, yung iba mali. Dahil ano ngayon ang selling point mo kung hindi pala ikaw yung totoo? At kailangan ikaw lang ang totoo dahil kung may iba pa rin totoo, baka doon pa rin pumunta yan. So nakikita niyo po yung pandaraya. Now, the so-called people of God are outdoing one another in self-promotion, in self-righteousness, and aggression against one another in the name of God. May tanong ako mga kapatid, does the God of Genesis belong to a particular congregation only? Yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, yung Diyos na lumikha ng lahat-lahat, protestante kaya siya? O katoliko kaya? O kaya ay metodista ka siya? O baptist kaya siya? Yung Diyos sa Genesis, ha? Sino ang nag-aangkin sa kanya ngayon? Siya kaya ay may ganong tatak. Ganon kasimple ang pag-uusap, mga kapatid. All of these brands were invented by people much, much, much later on. You want to be finding a renewed relationship with God? Get reacquainted with the God of creation, the God of Genesis that doesn't have a religious brand. Sa katunayan, mga kapatid, this same God, kine-claim ng mga Muslim, ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano na Diyos nila. This same God. So sino ngayon na mag-angkin sa Kanya at sino magmay-ari sa Kanya? Ang sagot, hindi siya pag-aari at hindi siya pwedeng angkin ng sino man because before religions were developed, God has always been there. We must renew our relationship with God without religious color, without religious branding, because God cannot be contained by one particular religion. Kaya bang ilagay ng Islam ang Diyos sa kanilang lang yung Diyos? Kaya bang ilagay ng Judaism yan? Kaya bang gawin niya ng Christianity? Yung tatlong malalaking relihiyon na ito ay isang pinagmulan, yung God of Genesis. Tapos sa loob pa ng mga Kristiyano, ang dami-dami pang grupo-grupo na naman, bangay-bangayan na naman.
Dapat na tayong tumigil maniwala sa ganitong mga kaguluhan. At ang ating halungkatin, hanapin yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, na maramdaman natin siya, makilala natin siya beyond religion. So we will grow from glory to glory to glory. Can the God of Genesis and creation be fully understood to the point of certainty and arrogance by any religious group? Can any religious group claim to be the only true child and heir of the God of creation? 1 Corinthians 13:9, for we know in part and we prophesy in part. Kaunti lang ang alam ng tao. So keep studying. Keep knowing God. John 5:39, study the scriptures. But all throughout your search, remain humble. 1 Peter 5:5, clothe yourselves with humility toward one another. All throughout your search, remain teachable. Proverbs 10:17, whoever ignores correction leads others astray. Therefore, especially in your religious opinion, remain tentative. Because we know in part and we prophesy in part. 1 Corinthians 2:11, for who among men knows the thoughts of a man except the man's spirit within him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. We can only approximate, but you can never say for sure, I have God in my hands. What we know is little, what we do not know is immense. Self-righteousness is really unrighteousness. It can even be wickedness. Luke 18:11, the Pharisee stood up and prayed about himself. God, I thank you that I am not like other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. At alam niyo ko yung ginagawa ni Lord na critic sa kanya. Bihira to, ang panalangin, buti na lang po hindi nila ako kamuka. May pambihira itong taong ito, anong malay niya tungkol sa iba at anong malay niya tungkol sa kanyang sarili. Do not judge others. Matthew 7:1, do not judge or you too will be judged. Alam na alam ng lahat ang verse na ito, pero na-apply ba natin to? Do not judge. Don't judge. Hindi ka papatay, hindi pa siya patay. Huwag mo sabihin mali siya, huwag mo sabihin evil siya dahil maaring ikaw ang mali o kaya bukas magbago siya. Don't judge. Ang Panginoong Hesus ay tagapagligtas pa, hindi pa hukom. Kasi ikaw nagja-judge ka na, naunahan mo pa siya. Don't judge. Do not brand other people. Do not think of yourself more highly than others. Romans 12:3, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment. At ano po ito? Yung religious opinion. Ang tinutukoy dyan. Kung may religious opinion ka, don't think of yourself more highly than you ought. But think of yourself as somebody who's like the others, just attempting to learn, just trying to know God more. Hindi po masama ang religion o ang religious institution hanggat hindi nito pinapalitan ang Diyos at siya na ang nagiging Diyos. Hanggat hindi ito nagiging kulungan, kundi ito dapat ay nagpapalaya. Dapat ito ang nagbibigay ng pagkakataon sa tao na umunawa, magtanong, makaalam, at tanggapin at ihayag maging ang kanyang kamangmangan at nang sa ganon siya ay madamitan ng karunungan. Pero hindi po ba kadalasan because of expectations that institutionalized religion gives us, sometimes the most hypocritical people on earth are the religious. Mabuti pa kung minsan sa mga kamag-anak mo at kapatid at mga kakilala na mga hindi mananampalataya, pwede ka maging totoo. Pero pagka ang kaharap mo mga Kristiyano, nauobliga ka na magpaka-ipokrito. Kasi pag-uusapan ka, ichichismis ka, kung ano-ano na agad ang gagawin sa'yo. Kadalasan, yung mga nasa loob pa ng church ang pinakamalulupit sa mga nagkakamali at sa mga nadadapa. Baligtad. Sapagkat nandiyan ang church bilang isang ospital, pagamutan, upang kumupkop ng mga nagkakamali at nadadapa. Pero subukan mo sa church, meron kang ministry, nagkamali ka, sipa ka agad, tanggal ka agad, talsi ka. Sapagkat ang gusto nila, yung mga nandun lang, yung pwede nila ipagyabang, yung ito mahuhusay, mga perfect, magagaling. Oras nagkamali ka, kahit 50 taon ka nang naglilingkod dyan, sipa ka. Is this the church of Jesus? Na ang gusto lamang yung taong pakikinabangan na maipagmamalaki nila, na oras na meron ka ng mga kakulangan, na ikakahiya na nila ngayon na sabihin kapatid ka, tatanggalan ka nilang ganong status. Ito ang relihiyon
Ito ba ang katawan ni Kristo? Dapat suriin. Because a lot of error, a lot of cruelty is being done in the name of God. So tayo po may personal na pananagutan para lumago. No church is perfect, no religious group can be perfect. But we must engage our involvement even in the church with critical analysis na dapat sinusuri din natin ating naririnig. At yung mga tunay na lingkod ng Diyos ay hindi naman magagalit na sinusuri ang itinuturo. Because our knowledge is imperfect and our prophecy is imperfect. Hindi pwedeng nalagay lang ako sa ganitong posisyon, ako na ngayon may authority, lahat ng ngayon sasabihin ko, tama na. Ginawa din niya na isang relihiyon. Lahat ng sabihin nitong leader na ito, tama, yan ang boses ng Diyos, yan ang turo ng langit. Ang dami tuloy nagiging mga kamalian. Kaya siguro ang Panginoon, nung makita niya yung Jerusalem, siya naglalakbay, siya napaiyak. Sabi niya, ang mga tao ligaw na ligaw. At ang pinakamalaking nagliligaw sa kanila, ang kanilang relihiyon. Ang kanilang mga religious leaders. May pananagutan ang bawat isang anak ng Diyos na mag-aral ang salita ng Diyos personally. May pananagutan siyang lumago. May pananagutan siyang hanapin kung saan siya lalago. Kung saan sa hiyang at magkakaroon ng buhay ang kanyang espiritu. Hindi ito dapat ipagkait sa kanya ng sinuman, lalong-lalo na ng relihiyon. Aming Diyos, kami po ay nagpapasuri sa inyo. Ano nga ba ang katuturan nitong mga bagay na ito sa aming buhay? Una, nagpapasuri kami, Panginoon, kung kami nagiging self-righteous. Kung nagiging mapagmalaki kami, Lord, in the religious way, just because of our affiliations, just because of our memberships. Do we become so needlessly loyal to institutions and then in the process offend you and your good heart? Ano ba ang tingin namin sa ibang mga mananampalataya na tumatawag din sa iyo? Ano ang tingin namin sa kanila, Panginoon? Nalulugod po ba kayo sa amin? Ipakita niyo po sa amin ang tunay na kalagayan ng aming puso. Ipatawad niyo sa amin, Panginoon, kung may mga panahon na kami naging self-righteous and judgmental. Dalangin namin na makita namin sa aming lifetime, O God, a greater unity happening among your people. The breaking down of congregational walls that separate your people from each other. That we will all mature unto unity. That we will be able, O Lord, to appreciate the good in our brothers and sisters. And that we will have the patience and the love and the courage to help in areas where the people around us need improvement. But all throughout all this, O God, remind us that we too are far from perfect. That it is not our theology that impresses you, but the fruit of our spirit. Na hindi yung husay at galing at alam, kundi ano ang bunga nito sa aming buhay. Kami ba'y nagiging maibigin, mapagpatawad? Nawa, Panginoon, wala po kayo nakikita sa aming unrighteousness na nagmumula sa self-righteousness. Magbulay-bulay tayo mga kapatid sa ilang saglit ng katahimikan. The most self-righteous people are actually usually unaware. So it is good to ask the Lord, the Spirit of God, to speak to each one of us if we might be in this situation without our knowledge. Let's be alone with the Lord in some time of silence.